Tahimik at payapa ang maliit na barangay na matatagpuan sa gilid ng bayan. Halos magkakakilala na ang lahat ng naninirahan doon. Kaya mabilis kumalat ang anumang balita o usap-usapan. Sa isang simpleng komunidad, iisa ang taong halos lahat ay kilala, si Aling Florencia. Hindi siya sikat dahil sa kabutihan, kung hindi dahil sa pagiging mapanghusga at mahilig makialam ng buhay ng iba. Kapag may dumaan sa tapat ng kanyang bahay, lagi siyang may komento. Wala sa pananamit, trabaho, hanggang sa estado ng buhay ng kanyang mga kapitbahay. Wala siyang pinapalampas. Ngunit sa lahat ng madalas niyang pag-usapan, isa ang paborito niyang ikwento, ang kanyang anak na si Jane. Aba, manager na ang anak ko sa isang malaking kumpanya. Hindi biro ang posisyon niya. Pinaghirapan niya yan. Buong pagmamalaki niyang sabi sa mga kapitbahay na nagkikwentuhan sa ilalim ng punong mangga. Totoo naman, Aling Florencia. Napakasipag talaga ni Jane. Sagot ng isa. Lalong lumaki ang ngiti ng ginang. Hindi tulad ng ibang kabataan ngayon. Walang ibang ginawa kung hindi magpalamig ng hangin. Napatingin siya sa bahay ng kanyang katapat, ang tahanan ni Lola Fascia. Si Lola Fascia ay isang biyuda na kilala sa barangay bilang mabait, matulungin at palangiti. Hindi man barangya ang kanyang bahay, puno naman iyon ng pagmamahal at katahimikan. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng kanyang nag-iisang apo na si Emerald. Simple lamang manamit ang dalaga. Madalas ay nakaputing blouse, maong na pantalon at simpleng sapatos. Wala ring mamahaling alahas o mamahaling bag na ipinagmamalaki. Kapag dumarating siya, agad niyang inaasikaso ang kanyang lola. Nagluluto, naglilinis, at sinisiguradong kumpleto ang mga gamot nito bago muling umalis. Isang umaga, habang nagdidilig sa Emerald ng mga halaman sa bakuran, muli na namang nagsimula si Florencia. Nako, Pasha, Malakas niyang sabi upang marinig ng lahat. ang apo mo, hanggang ngayon ay parang wala pa ring nararating sa buhay. Tignan mo nga ang anak kong si Jane, no? Mataas na ang posisyon sa kumpanya. Samantalang ang apo mo, kung saan-saan lang ata nagpupunta. Natahimik ang ilang kapitbahay. Ramdam nila ang bigat ng sinabi ni Florencia. Ngunit hindi sumagot si Emerald. Bahagya lamang siyang ngumiti habang ipinagpapatuloy ang pagdidilig ng mga halaman. Lumabas si Lola Fascia at maraang hinawakan ng kamay ng kanyang apo. Halika na, iha. Huwag mo nang intindihin. Tumango si Emerald. Okay lang po, Lola. Lalong nainis si Florencia sa katahimikan ng dalaga. Aba, hindi man lamang sumagot. Siguro tinamaan. Nagkatinginan ng ibang kapitbahay. May gustong sumagot para ipagtanggol sa Emerald. Ngunit pinili nilang manahimik upang hindi na lumaki ang gulo. Pagpasok nila sa bahay, napansin ni Lola Fascia na tila napabuntong hininga ang kanyang apo. Apo, nasaktan ka ba sa sinabi niya? Mahinang tanong ng matanda. Ngumiti si Emerald at pagkatapos ay humiling. Hindi po, Lola. Hindi naman po lahat ng tao kailangan malaman ang tunay nating buhay. Mas mahalaga pong alam natin kung sino tayo kaysa ipaliwanag yun sa mga taong nanguhusga. Napangiti si Lola Fascia at maraang hinaplos ang buhok ng kanyang apo. Yan ang ipinagmamalaki ko sa iyo, Apo. Kahit kaano kataas ang narating mo, hindi ka kailanman nagbago. Maya-maya nagpaalam na si Emerald. Sige po, Lola. Babalik po ako sa susunod na linggo. Huwag niyo pong kakalimutan ng mga gamot niyo, ha? Paglabas niya ng bahay, dumaan siyang muli sa tapat ni na Florencia. Hindi niya pinansin ang mapanuring tingin ng ginang. Tahimik siyang sumakay sa isang simpleng sasakyan at unti-unting nawala sa kalsada. Hindi alam ni Aling Florencia na ang babaeng buong yabang niyang minamaliit ay may lihim pala na hindi niya kailanman naisip.
Isang lihim na kayang baguhin ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan at magtuturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi nagbago ang ugali ni Aling Florencia. Tuwing umaga, matapos magwalis ng bakuran at magdilig ng mga halaman, nauupo siya sa harap ng kanilang bahay. Para sa iba, nagpapahangin lamang siya. Ngunit para sa mga kapitbahay, alam nilang naghihintay na naman ito ng bagong pag-uusapan. Nang Sabadong iyon, muling dumating sa Emerald upang dalawin ng kanyang lola. May dala siyang 2 paper bag na naglalaman ng mga prutas, bitamina at mga paboritong biskwit ni Lola Pasha. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, ay agad siyang ngumiti sa mga kapitbahay na bumabati sa kanya. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Emerald. Nakangiting bati ng ilan. Hindi yan nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Aling Florencia. Nako, ayun na naman ang apo ni Pasha. Bulong niya sa mga kasabay niyang nagkikwentuhan. Hindi ba nagtatrabaho yan? Parang linggo-linggo na lang bumisita rito. Napatingin ng isa sa kanyang mga kausap. Baka naman may trabaho talaga, Aling Florencia. Napailing ang ginang. Kung may magandang trabaho yan, bakit parang ordinaryo lang ang buhay? Tignan mo ang anak kong si Jane. Palaging presentable. May sariling sasakyan. Manager pa sa napakalaking kumpanya. Hindi tulad ng iba dyan. Walang direksyon ang buhay. Eksaktong narinig iyon ni Emerald habang papasok sa bahay ng kanyang lola. Huminto siya sandali ngunit hindi lumingon. Sa loob ng bahay, nadatnan niyang naghahanda si Lola Pasha ng tanghalian. Lola, ako na po rito. Nakangiting sabi niya habang iniabot ang sandok. Nako, ako na apo. Alam kong pagod ka sa biyahe. Hindi po, Lola. Mas gusto ko ako pong naghahalaga sa inyo kapag nandito ako. Habang nagluluto sila, muling narinig ni Lola Pasha ang malakas na boses ni Florencia mula doon sa may labas. Swerte talaga ako kay Jane. Hindi niya ako pinapabayaan. Malaki ang sweldo niya. Baka nga balang araw ay maging vice president pa siya ng kumpanya. Napabuntong hininga ang matanda. Nako, nagsalita na naman ang matandang to. Malapit ko na tong patulan. Hayaan niyo na po siya, Lola. Pero sobra na ang mga sinasabi niya. Hindi naman po mababawasan ang pagkatao natin dahil sa sinasabi ng ibang tao. Napatingin si Lola Pasha sa apo. Napakalaki na talaga ng ipinagbago mo, apo. Noon kapag nakakarinig ka ng ganyan ay napapaiyak ka, lalo na kapag pinapagalitan ka. Napatawa sa Emerald. Kayo po kasi ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay ang marunong magtimpi. Pagkatapos nilang kumain, ay iniayos ni Emerald ang mga gamot ng kanyang lola. Sinigurado niyang sapat ang pagkain nito sa loob ng 1 linggo bago siya muling umalis. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na siya sa kanyang lola. Lola, kailangan ko na pong bumiyahe. Mag-ingat ka, apo, ha? Paglabas niya ng bahay ay muli siyang nasalubong ni Aling Florencia. Alis ka na naman? Sana naman makahanap ka ng matinong trabaho para may pagmalaki ka rin sa lola mo. Natahimik ang paligid. Lahat ng kapitbahay ay naghihintay kung sasagot pa si Emerald. Ngunit ngumiti lamang siya. Salamat po sa pag-aalala, Aling Florencia. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko bago sumakay sa kanyang simpleng sasakyan. Naiwang nakatingin lamang si Florencia. Tignan natin kung saan siya dadalhin ng pagiging tahimik niya. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang anak niyang si Jane ay abalang naghahanda para sa pinakamahalagang pagpupulong sa kanilang kumpanya. May natanggap kasi itong anunsyo mula sa head office. Kinabukasan, ay personal na dadalo ang misteryosong may-ari ng kumpanya. Isang taong bihirang magpakita sa publiko at hindi kailanman nakita ng karamihan sa mga empleyado. At sa araw na yon, magsisimula ng mabunyag ang katotohanang matagal nang nakatago.
Lumipas ang ilang araw. Madilim pa lamang ang langit nang umalis sa Emerald sa bahay ni Lola Pasha. Tahimik niyang isinara ang maliit na gate upang hindi magising ang kanyang lola. Bago tuluyang sumakay sa kanyang simpleng sasakyan, muli niyang sinulyapan ang bahay ng kilalakihan niyang ina. Mag-ingat ka lagi, apo ha? Mahinang sambit ni Lola Pasha mula sa bintana. Hindi pala ito muling nakatulog. Napangiti si Emerald at kumaway. Kayo rin po, Lola. Tawag po ako mamaya ha? Unti-unting nilisan ng sasakyan ang barangay. Hanggang sa marating ang malawak na highway patungong Tagaytay. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe, bumukas ang isang malaking bakal na gate. Isang gwardya ang magalang na sumaludo nang makita ang kanyang sasakyan. Good morning po, Ma'am Emerald. Good morning din po sa'yo, Mang Roberto. Dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa isang malawak na bakuran na napapalibutan ng mga punong pine at makukulay na bulaklak. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang eleganteng mansyon. Hindi ito magarbos sa kulay o disenyo, ngunit halatang yari sa dekalidad na materyales at pinananatiling maayos sa paglipas ng mga taon. Pagkababa ni Emerald, sinalubong siya ng kanilang kasambahay. Magandang umaga po, Ma'am Emerald. Iniinda na po namin ng inyong almusal. Salamat po, Aling Nena ha. Kumain na po ba kayong lahat? Opo, Ma'am. Kumain na po kami. Tiyakin niyo pong makapagpahinga rin po kayo mamaya ha. Ngumiti ang matandang kasambahay. Sanay na silang lahat sa kabaitan ng kanilang amo. Habang nag-aalmusal, binabasa ni Emerald ang mga ulat na ipinadala ng kanyang executive assistant. Sunod-sunod ang mga proyekto, financial reports, at mga planong pagpapalawak ng kumpanya. Maya-maya ay tumunog ang kanyang telepono. Good morning po, Ma'am Emerald. Bati ng kanyang assistant na si Karen. Good morning din. Handa na po ang lahat para sa board meeting ngayong umaga. Kumpirmado na rin po ang pagdalo ng lahat ng department managers. Tumango sa Emerald. Good. Ayaw kong may empleyadong maiwan sa briefing ha. Mahalaga ang mga pagpapagong ipatutupad natin. Opo, Ma'am. Matapos ang tawag, tumayo sa Emerald at nagtungo sa kanyang walk-in closet. Hindi pa rin siya nagsusuot ng mamahaling alahas. Isang simpleng beige blazer, puting blouse, itim na slacks, at isang eleganteng relo lamang ang kanyang isinusuot. Para sa kanya, hindi kailangan ng mamahaling gamit upang igalang ng ibang tao. Makalipas ang ilang minuto, ay dumating siya sa punong tanggapan ng kanilang kumpanya. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, sabay-sabay na yumuko ang mga gwardiya at pati na rin ang mga empleyado na nasa lobby. Good morning po, Ma'am President. Good morning din po sa inyo. Isa-isa niya silang binati habang naglalakad. Walang makakalimot mag-lunch mamaya ha. Kapag sobra ang trabaho, huwag kalimutang alagaan ng kalusugan. Yes, Ma'am. Salamat po. Napangiti ang mga empleyado. Kaya mahal na mahal nila sa Emerald dahil kahit siyang may-ari ng kumpanya, hindi niya ipinaparamdam na mas mataas siya kaysa sa iba. Samantala sa kabilang palapag, ay abala si Jane sa paghahanda ng mga dokumentong kinakailangan sa emergency board meeting. Kinakabahan siya. Ngayon lamang kasi personal na dadalo ang may-ari ng kumpanyang mahigit 5 taon na niyang pinaglilingkuran. Marami na siyang narinig na kwento patungkol dito. Bata pa raw ang presidente ng kumpanya, ngunit napakagaling magpatakbo ng negosyo. Tahimik, bihirang humarap sa media, at mas gustong ang mga proyekto ang magsalita para sa kanya kesa ang sariling pangalan. Excited ka rin ba? Tanong ng isang niyang kasamahan. Oo naman, Sagot ni Jane. sa wakas makikita na rin natin ang may-ari. Hindi niya alam na ilang palapag lamang ang pagitan nila ng taong matagal na niyang gustong makilala. At lalong hindi niya alam na ang simpleng babaeng palaging minamalit ng kanyang ina sa kanilang barangay, ang mismong taong magbubukas ng pintuan ng conference room at babago sa lahat ng kanyang paniniwala.
Maaga pa lamang ay puno na ng tensyon ang buong opisina. Abala ang bawat departamento sa paghahanda para sa emergency board meeting. Lahat ay gustong maging maayos ang presentasyon dahil ngayon lamang personal na haharap ang may-ari ng kumpanya sa mga manager at department heads. Kasama si Jane sa mga unang dumating sa conference room. Hawak niya ang mga dokumentong ilang beses niyang sinuri upang matiyak na wala ni isang pagkakamali. "Kinakabahan ka ba, Jane?" Tanong ng kasama niyang si Mark. Napangiti si Jane. Oo, pero konti lang. Siyempre gusto kong maging maayos ang unang impresyon ko sa presidente. Ako nga rin eh. Ang sabi nila, napakabata pa raw pero napakahusay magpatakbo ng kumpanya. Tumango si Jane. Siguro galing talaga siya sa mayamang pamilya. Makalipas ang ilang minuto, isa-isang pumasok ang mga miyembro ng board of directors. Tumahimik ang buong silid. Tumayo ang vice president ng kumpanya sa harapan. "Good morning everyone." Good morning din, sir. Sabay-sabay na tugon ng lahat. "Salamat sa inyong pagdalo. Maya-maya lamang ay darating na ang ating president at chief executive officer." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jane nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng mga mata ay napalingon. Dahan-dahang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng simpleng beige blazer at puting blouse. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at kalmado ang kanyang mga hakbang. Nanlaki ang mga mata ni Jane. Hindi. Imposible. Halos mabitawan niya ang hawak na folder. Ang babaeng papalapit sa pinakaharap ng conference room ay walang iba kung hindi si Emerald, ang kanilang kapitbahay. Ang apo ni Lola Pasha, ang babaeng araw-araw na minamaliit ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Jane habang nakatingin kay Emerald na tahimik na umuupo sa pinakagitnang upuan. Tumayo ang Vice President. "Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce our company president, CEO, and majority shareholder, Miss Emerald Reyes." Biglang umalingaw ang malakas na palakpakan sa buong silid. Ngunit si Jane ay tila nabingi sa kanyang narinig. Paulit-ulit na umuukil sa kanyang isip ang mga salitang binitawan ng kanyang ina. Wala namang mararating niyang apo ni Pasha. Hindi tulad ng anak kong manager. Unti-unting yumuko ang kanyang ulo dahil sa hiya. Samantala, nagsimula nang magsalita si Emerald. Magandang umaga sa inyong lahat. Malumanay ngunit matatag ang kanyang tinig. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong sipag at dedikasyon. Ang tagumpay ng kumpanyang ito ay hindi lamang dahil sa isang tao. Nabuo ito dahil sa sama-sama nating pagsisikap. Tahimik na nakinig ang lahat. Naniniwala ko na ang pinakamalagang puhunan ng isang kumpanya ay hindi ang laki ng kita, kung hindi ang mga taong pumupuo rito. Tumango ang mga empleyado. Kaya simula ngayong taon, magdaragdag tayo ng mga benepisyo para sa ating mga empleyado. Mas palalakasin din natin ang scholarship program para sa mga anak ng ating mga rank and file workers. Muling napuno ng palakpakan ng silid. Hindi mapigilan ni Jane ang mapaluha. Hindi dahil sa saya, kung hindi dahil sa matinding hiya. Ang babaeng halos araw-araw na iniinsulto ng kanyang ina ay walang bahid ng kayabangan. Sa halip, kabutihan at malasakit ang ipinapakita nito sa lahat. Natapos ang pagpupulong ng walang anumang pahiwatig sa Emerald patungkol sa kanilang pagiging magkapitbahay. Hindi rin niya ipinahiya si Jane o binanggit man lamang ang masasakit na salitang narinig niya noon. Paglabas ng conference room, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Jane. Ngayon niya lubos na naunawaan na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi posisyon o kayamanan, kung hindi ang pagpapakumbaba at paggalang sa kapwa. Alam niyang pag-uwi niya sa kanilang bahay, may isang katotohanang kailangang sabihin siya sa kanyang ina. Isang katotohanang tiyak na yayanig sa buong pagkatao ni Aling Florencia. Buong biyahe pa uwi
ay hindi halos makapagsalita si Jane. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang nasaksihan niya sa conference room. Sa Emerald, ang simpleng apo ni Lola Pasha, ang babaeng palaging kinukutya ng aking ina. Siya pala ang presidente at tunay na may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Napabuntong hininga siya habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng 5 taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya, hindi man lamang niya naisip na ang kanilang CEO ay ang mismong babaeng madalas niyang nakikitang bumibisita sa kanilang barangay. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni Aling Florencia. Nako anak, kamusta ang meeting? Nakita mo na ba ang may-ari ng kumpanya? Sigurado kong humanga sa iyo yun. Hindi ka agad sumagot si Jane. Tahimik niyang inilapag ang kanyang bag sa sofa. Napansin niyo ni Aling Florencia. Sandali, bakit parang wala ka sa sarili mo anak? May nangyari bang hindi maganda? Huminga ng malalim si Jane bago tumingin sa kanyang ina. Ma, kilala niyo po ang may-ari ng kumpanya? Napakunot ang noo ni Florencia. Ha? Papaano ko namang makikilala yon? Madalas niyo po siyang makita. Lalong nagtaka ang ginang. Sino ba ang tinutukoy mo? Saglit na napapagit si Jane. Sa Emerald po. Parang huminto ang oras. Nanigas si Aling Florencia sa kanyang kinatatayuan. Anong sa Emerald ang sinasabi mo? Ang apo po ni Lola Pasha. Napailing ang ginang at pilit na tumawa. Huwag mo nga akong binibiro dyan anak. Yung simpleng batang yon. Hindi po ako nagpipiro ma. Kitang-kita sa mga mata ni Jane ang sinseridad. Siya po ang presidente at CEO ng kumpanya. Siya rin ang majority owner. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Florencia. Hindi maaari. Ipinakilala po siya mismo sa board of directors. Napaupo ang matanda sa sofa. Isa-isang bumalik sa kanyang ala-ala ang lahat ng panlalait na ginawa niya. Wala kang mararating. Puti pa ang anak ko, manager sa malaking kumpanya. Maghanap ka na ng matinong trabaho. Lahat ng iyon ay sinabi niya sa isang babaeng higit pa pala sa inaakala niyang matagumpay. Ngunit ang mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib ay ang katotohanang ni minsan ay hindi siya pinatulan ni Emerald. Hindi siya ipinahiya, hindi siya ginantihan, hindi rin siya sinumbatan. Tahimik lamang itong ngumingiti sa tuwing siya ay nagsasalita. Napaluha si Florencia. Napakasama akong tao. Lumapit si Jane at marahang inawakan ng kamay ng kanyang ina. Ma, hindi pa po huli ang lahat. Pinahiya ko ang dalagang yon ng maraming beses. Hindi naman po siya nagtanim ng galit. Napakabait po niya ma. Mas nakakahiya yun anak. Tahimik silang dalawa. Sa unang pagkakataon, walang may pagmalaki si Aling Florencia. Napalitan ng matinding pagsisisi ang yabang na matagal na niyang ipinagyayabang. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng bahay. Hindi siya nakapagkwentuhan. Hindi rin siya nakiusyoso sa mga kapitbahay. Habang nakatanaw siya sa bintana, nakita niyang muling dumating sa Emerald upang dalawi ng kanyang lola. Bitbit pa rin ito ang mga grocery at gamot. Ganoon pa rin ang simpleng pananamit. Ganoon pa rin ang magiliw ng ngiti. Walang bakas ng kayabangan sa mukha ng isang babaeng kayang bilhin ng halos anumang naisipan niya. Doon tuluyang napagtanto ni Aling Florencia na ang tunay na mayaman ay hindi yung malakas magyabang, kung hindi yung marunong manatiling mapagpakumbaba sa kabila ng lahat ng tagumpay. At sa sandaling iyon, ay nagpasya siya. Hindi niya nahahayaang lumipas pa ang isang araw nang hindi humingi ng tawad kina Lola Pasha at pati na rin kay Emerald. Alam niyang hindi niya na mababawi ang mga salitang masasakit na nasabi niya. Ngunit umaasa siyang mabibigyan pa siya ng pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali at magsimulang muli bilang isang mas mabuting tao. Kinabukasan, maaga pang nagising si Aling Florencia. Magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa matinding pagsisisi. Sa bawat paglingon niya sa kanilang bakuran,
Naaalala niya ang mga pagkakataong pinahiya niya sa Emerald sa harapan ng mga kapitbahay. Hindi niya akalaing darating ang araw na siya mismo ang mahihiyang humarap sa taong kanyang minamaliit. Ma, sigurado po ba kayo? Tanong ni Jane habang nakatingin sa kanyang ina. Tumango si Aling Florencia. Oo anak. Kung gusto kong gumaan ang loob ko, kailangan kong tanggapin ang pagkakamali ko. Magkasama silang nagtungo sa bahay ni Lola Pasha. Pagdating nila sa maliit na bakuran, nadatnan nilang nagdidilig ng mga halaman sa Emerald. Habang nakaupo naman sa may terrace si Lola Pasha, abala sa pag-inom ng mainit na tsaa. Nang makita sila ni Emerald, agad siyang ngumiti. Magandang umaga po, Aling Florencia. Jane, magandang umaga rin sa'yo. Ngunit hindi makatingin ng diretso ang matandang ginang. Lumapit siya kina Lola Pasha at Emerald bago marahang yumuko. Aling Pasha, Emerald, patawarin niyo ako ha. Nagulat si Lola Pasha. Florencia, anong nakain mo? Tama ang sinabi nila. Hindi ko kayo dapat na inuuskahan. Hindi ko dapat ikinumpara ang anak ko at ang apo ninyo. Ang totoo, napakayabang ko at ang yabang na yun ang bumulag sa akin. Patawad sa inyo. Unti-unti nang tumulo ang kanyang mga luha. Paulit-ulit kitang nilahit, Emerald. Sinabi kong wala kang mararating. Minamaliit kita dahil simple ang pananamit mo at tahimik ka lang. Pero hindi ko alam. Hindi ko man lamang naisip na napakabuti mong tao. Tahimik na nakinig sa Emerald. Hindi siya galit sa aling ito. Ang nararamdaman lamang niya ay awa sa babae ngayon ay nagsisising lubos. Marahan niyang inalalayan si Aling Florencia upang makatayo. Huwag po kayong lumuhod, Aling Florencia. Sapat na po ang paghingi niyo ng tawad. Napaluha si Aling Florencia. Hindi ka ba galit sa akin? Ngumiti si Emerald. May mga salitang nakakasakit po, pero mas magaan po ang buhay kapag pinili po nating magpatawad kaysa magkimkim ng galit. Napayakap si Lola Pasha sa kanyang apo. Yan lang lagi kong ipinagdarasal, ang manatili kang mabuting apo at mabuting tao. Lumapit din si Jane. Ma'am Emerald, patawad din po. Kahit hindi ako ang nagsalita noon, hindi ko po napigilan ng mama ko. Patawad po, Ma'am Emerald. Umiling sa Emerald. Wala yon. Ang mahalaga natuto tayo. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Ilang sandali silang nag-usap. Sa unang pagkakataon, walang yabang, walang panlalait, at walang pagmamataas sa pagitan nila. Mula noon, unti-unting nagbago si Aling Florencia. Hindi na siya nakikialam sa buhay ng iba. Kapag may bagong kapitbahay, siya pa ang unang bumabati at tumutulong. Ang dating bibig na mahilig manghusga ay napalitan ng mga salitang nagbibigay pag-asa at papuri. Naging inspirasyon sa buong barangay ang nangyari sa kanila. Marami ang natutong huwag basta-basta humusga sa panlabas na anyo o estado ng buhay ng isang tao. Samantala, nanatiling simple sa Emerald, patuloy pa rin siyang dumadalaw kay Lola Pasha, sakay ng kanyang ordinaryong sasakyan. Gusto man niyang kunin ng kanyang lola at tumira sa mansyon niya, pero ayaw ng kanyang lola. Gusto nitong manatili lamang sa dati nitong bahay. Kaya naman walang ibang pagpipilian sa Emerald kung hindi ang madalas dalawi ng kanyang lola, sapagkat mahal na mahal niya ito. Sa tuwing bumibisita siya sa kanyang lola, palagi niyang dala ang mga paborito nitong pagkain, mga grocery, at pati na rin gamot. Hindi niya hinahayaang mapabayaan ng kanyang lola. Palagi niyang sinisigurado na nasa mabuti itong kalagayan. Ni minsan ay hindi niya ipinagmalaki ang kanyang kayamanan, sapagkat naniniwala siyang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, mamahaling sasakyan, o mataas na posisyon. Isang hapon, habang magkatabing nakaupo sina Lola Pasha at Aling Florencia sa ilalim ng punong mangga, napangiti ang matanda. Alam mo, Florencia, mayaman man o mahirap ang tao, pare-pareho lang tayong naghahangad ng respeto. Tumango si Aling Florencia at marahang pinunasan ang kanyang mga luha.
Tama ka, Aling Pasha. Ngayon ko lang naunawaan ng tunay na yaman ay hindi nasa bangko o sa mataas ng katungkulan. Nasa puso pala na marunong magpakumbaba, rumespeto at magmahal sa kapwa. Mula noon, ang kwento ni Aling Florencia, Lola Pasha, Jane at Emerald ay naging paalala sa buong barangay na hindi kailanman dapat maliitin ng sinuman, sapagkat may mga taong pinipiling mamuhay ng payak, hindi dahil wala silang narating sa buhay, kung hindi dahil alam nilang ang tunay na kadakilaan ay hindi kailangang ipagsigawan. Kusang nakikita ito sa kabutihan ng kanilang puso. Lumipas ang halos 1 taon mula nang mangyari ang hindi malilimutang araw na nagpabago sa buhay ni Aling Florencia. Ang dating babaeng kilala sa pagiging mapangusga at mapangmataas ay isa na ngayon sa mga pinakaaktibong tumutulong sa kanilang barangay. Sa tuwing may bagong pamilya na lilipat, siya ang unang kumakatok upang magbigay ng simpleng handog at malugod na pagbati. Kapag may naririnig siyang taong nanguhusga sa iba, hindi na siya nakikisali. Sa halip, ngumingiti lamang siya at marahang nagsasabi, Huwag kayong basta-bastang humusga. Hindi natin alam ang tunay na kwento ng bawat tao. Marami ang nagugulat sa malaking pagbabagong iyon. Ngunit para kay Aling Florencia, iyon ang paraan niya upang maitama ang mga pagkakamaling minsan niyang nagawa. Samantala, nanatiling pareho ang pamumuhay ni Emerald. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay bilang isang presidente ng isang pinakamalaking kumpanya sa bansa, hindi pa rin siya nagbago. Tuwing may libreng oras, dumadalaw pa rin siya sa bahay ni Lola Pasha. Nagluluto ng paboritong ulam nito, nagdidilig ng mga halaman, at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay na noon pa man ay tinuring na niyang pamilya. Hindi pa rin niya ipinagpapalit ang kanyang pagiging simple. Para sa kanya, ang pinakamagandang titulo ay hindi CEO o President, kung hindi ang tawaging mabuting apo at mabuting tao. Si Jane naman ay lalo pang nagsumikap sa kanyang trabaho. Mas naging mapagpakumbaba siya sa kanyang mga kasamahan at natutong pahalagahan ng bawat empleyado, anuman ang kanilang posisyon. Isang araw, matapos ang isang community outreach program na pinondohan ng kumpanya ni Emerald, muling nagtipon-tipon ang mga residente ng barangay. Habang pinagmamasdan ng mga batang masayang naglalaro, napangiti si Lola Pasha. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Wika niya. Kaya bago tayo magsalita o humusga, alalahanin nating hindi natin alam ang buong kwento nila. Tahimik na tumango si Aling Florencia. Minsan, inakala niyang ang kayamanan ay nasusukat sa laki ng bahay, mamahaling sasakyan, at mataas na posisyon. Ngunit itinuro sa kanya ng buhay na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting puso, pagpapakumbaba, at paggalang sa kapwa. At yon ang yaman na hindi kayang nakawi ng panahon, hindi nauubos at mananatili habang buhay. Sapagkat sa mundong puno ng panghusga, ang kabutihan ng pinakamataas na anyo ng tagumpay. Meron tayong kasabihan, huwag mong husgahan ng isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo o sa kung ano lamang ang nakikita ng iyong mga mata. Maraming tao ang pinipiling mamuhay ng simple, hindi dahil wala silang narating, kung hindi dahil mas pinahalaga nila ang pagpapakumbaba kesa sa pagpapakitang gilas. Itinuturo ng kwentong ito na ang pagyayabang at pangmamaliit sa kapwa ay walang naidudulot na mabuti. Sa halip, ang paggalang, kabaitan, at ang mapagpakumbabang puso ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang tao. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang trabaho, kasuotan o katayuan sa buhay. Ang tunay na yaman ay nakikita sa mabuting pagkatao, pagrespeto sa kapwa, at sa kakayahang magpatawad kahit nasaktan. Bago tayo magsalita o humusga, alalahanin natin na may mga kwentong hindi natin alam at may mga laban na tahimik na pinagdaraanan ng bawat isa. Sapagkat sa huli, ang kabutihan ng puso ang pinakamahalagang pamana at ang tunay na tagumpay sa buhay ay ang pagiging mabuting tao.
Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.